Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan ito, actually mga kababayan, kahit naman po nasabihin po natin na kulto itong mga miyembro po ni Kibuloy, kahit naman po papaano ay may concern po tayo sa mga yan. Kasi nga po, mga Pilipino din po yung mga yan. Siguro kung nakikita ninyo ako na minsan minumura ko sila, nagagalit ako sa kanila, pero deep inside, sa loob-loob ko, concerned po ako sa kanila kasi mga Pilipino din po yan. Mga nabulag lang po talaga yan. At alam niyo kung anong pinakamasama dito? Sinasaktan na po nila yung sarili nila, 'di ba? Sir Takeru, 'di na natin mababago ang isip ng mga DDS, totoo 'yan, agree diyan, 'di ba? So, ngayon po mga kababayan 'no, pumapasok na po sa sitwasyon na sinasaktan na po ng mga miyembro po ni Kibuloy yung mga sarili nila para lang po manalo sa laban na 'to, 'di ba? Actually, stage na 'to ng ano, eh, ng pinaka worst case scenario, eh. Ayoko naman mangyari kasi nangyari na 'to dati. Ang worst case scenario mga kababayan 'pag miyembro po ng kulto nagpapakamatay, nagkakaroon po sila ng ano, ng mass suicide. So sana, 'wag naman sana mangyari ito. So ito mga kababayan 'no, so panoorin niyo po ito 'no. Ito nakita ko 'to kanina sa PTV4. Okey, panoorin natin 'to. PNP na nagpapakitang ang mga miyembro ng KOJC ang nagsusugat sa kanilang sarili para isisi ito sa mga pulis. Ang detalye sa ulat ni Patrick De Jesus. Basag na ilong, sugat sa ulo, mukha, pisngi at iba pang bahagi ng katawan. Ilan lang ito sa mga tinamo ng 7 pulis nang makagirian ang ilang miyembro ng KOJC nang ihain ng PNP sa KOJC compound sa Davao City ang warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy at iba pa sa kasong human trafficking at child sexual abuse. Ayon naman sa PNP, palabas lamang ng ilang miyembro ng KOJC na nasaktan sila sa police operation. May ebidensya raw na hawak ang PNP. Meron tayong hawak na video ngayon na nagpapakita na meron na sila doon sa isang lugar doon na mismong mga miyembro ang nagsusugat doon sa kapwa nilang miyembro na para ipakita at isise sa mga kapulisan natin na galing yung injury nila sa ating mga kapulisan. We're just waiting na ma-authenticate po itong video na ito to show how desperate these people are para ipakita na umaabuso yung mga pulis natin, nananakit ang mga pulis natin. But on the contrary, yung mga pulis natin ang minumura, tinatadyakan at sinasaktan, but they maintain their composure, they maintain yung self-restraint at maximum tolerance dahil yun po yung kabilin-bilinan ng ating GPNP. Tukoy naman na ang pulis na umano'y gumamit ng pepper spray sa isa sa mga opisyal ng KOJC. Inalis na ito sa lugar at dinisarmahan. Maaari rin itong sampahan ng kasong administratibo. Okay. So yun mga kababayan 'no, so yung nag-spray kasi dito kay ano, yung sinasabi nila, yung nag-spray dito kay, Eleanor Cardona, okey. So, tinanggal na pala siya do'n sa puwesto. So ayun, so tingnan natin. Tawa ako do'n, eh. Okey, so ngayon mga kababayan, tingnan ninyo, okey, ang point ko lang dito mga kababayan, kayang gawin ng mga miyembro ni Kibuloy na saktan yung sarili nila para lang protektahan yung poon nilang si Kibuloy. Ganyan po sila talaga kadesperado at ganyan po talaga sila kapanatiko kay Kibuloy. Well, sa akin kasi 'no, tulad 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 nga ng sinabi ko nga kanina, kahit po na mga kulto yang mga 'yan, paniniwala ko kulto yang mga 'yan, 'di ba? Kahit na naka-register sila bilang isang religion, pero para sa akin yung paniniwalaan nila kulto, mga Pilipino pa rin po 'yan, 'di ba? Mga Pilipino pa rin po 'yan, pero ang nakakatakot kasi dito, kung nagawa nilang saktan yung sarili nila, ano pa kaya nilang gawin? Baka mamaya mag-ano 'to, eh, ano ba tawag do'n, genocide. Baka mag-genocide 'tong mga 'to, 'di ba? Baka magpakamatay 'tong mga 'to dahil kay Kibuloy. So, ito, Kibuloy, okey, maawa ka sa miyembro mo. Kaya nilang saktan yung sarili nila para lang sa'yo. Siguro bilang isang anak ng Diyos tulad ng tinuturo mo sa kanila, sagipin mo sila. Ikaw lang ang makakapagligtas sa mga buhay ng mga 'to, 'di ba?
kapag sumuko si Kibuloy, o sabihan mo yung mga tao mo, yung mga miyembro mo, lalabas ako. Susuko ako. Ilalaban ko 'to. O kayong mga miyembro na naniniwala sa akin, 'di ba, kumapit lang kayo. Puwede 'yun, eh. Pero tangina naman Kibuloy napapahamak na yung mga miyembro mo, eh. Nagtatago ka pa rin, eh, 'di ba? So ngayon mga kababayan 'no, ano bang gusto kong i-point dito 'no, so tingnan niyo 'to, Alam niyo ayan yung simula, eh. O tingnan niyo 'to, tingnan niyo 'to, ito. Ito yung nakita ko sa SMNI, eh. Babaeng misyonaryo ng KOJC, 'di ba? So ito, pinagpapalo, yun pala yun, pinagpapalo ng kapulisan. O ayan 'no, umiiyak-iyak pa. Eh, mali ba namin baka kayo-kayo lang nagpapalo diyan, baka kayo-kayo lang diyan. Uy, Kibuloy tignan mo yung mga miyembro mo, kayang saktan yung sarili para lang sa'yo. Tapos ikaw nagtatago ka. Oh, walang yang 'to 'no, akala ko ba nakapagligtas ka? Oh, tapos mga kababayan hindi lang 'yan. Dito po natin makikita na talagang may pagka-war freak na po 'tong mga miyembro ni Kibuloy. Tignan niyo, okey. Ito ano 'to, galing ito sa News 5. News 5 ito, eh. Sige. Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo. Wala pong bias sa nila. Wala po. Pinapalo Wala. siya, 'di ba? So sinasabi nila bayaran daw ang media. Kayo na ho ang nakakita nun. Yan, pinalis tayo. Oh, 'di ba? So ngayon mga kababayan, ayaw ng mga miyembro ni Kibuloy na may ibang mainstream media do'n. So ang gusto lang nila, SMNI lang. 'Di ba? Hmm. O parang ganito, alam niyo 'no, ito yung narrative ng pinakabobo, eh. Ito, sasagutin ko lang 'to, 'Di ba, sabi ng tanga-tangang ito, So anong proyekto ni Duterte ang napatigil? Pahingi nga ako ng listahan. 'Di ba sabi ng isang leaders dito, namumulitikan na kasi kayo. Mga proyekto ni Duterte pina-stop ninyo. So anong proyekto ni Duterte ang pina-stop? So tandaan niyo mga kababayan, dapat bigyan niyo ako ng isang example. So tandaan niyo, tingnan niyo. Yung subway, continue ngayon. Tapos yung LRT from Baclaran, ngayon to Parañaque na, papunta ng Cavite. Ngayon ano ba yung sinasabi ninyo na pina-stop? Yung sinasabi niyo ba diyan yung yung tawag nito? Tiger ba 'to? Nangiya ka Tiger, madalaw-dalaw ka na sa akin, Alam niyo kasi mga kababayan, yung sinasabi natin dito, ay yung sinasabi ng mga miyembro ni Kibuloy na pinatigil, yung railway. Yung railway sa Mindanao. Ang tanong may nasimulan na ba? Ayan, 'di ba? Meron na bang nasimulan? Ayan ang sinasabi ayan yung sinasabi ni Sara, Yung mga proyekto, mga infrastructure na ginawa ni tatay ko, hindi pinagpatuloy ni Bongbong Marcos. So ano dun? Alin dun? Ang alam ko yung mga nasimulan na pagpatuloy. At mga kababayan, yung build na pinagmamalaki ninyo na panahon ni Duterte sa 119 na proyekto na sinasabi ni Duterte, 16 lang po diyan yung natapos. 'Di ba? So anong klase? Anong klase 'yon? Pati doon nauto din kayo. Yung Mindanao Railway project na pinagmamalaki ni Duterte, ni isang bakal wala man lang naipukpok doon sa lupa. 'Di ba? Ayan ang sinasabi ninyo, yung Mindanao Railway project hindi napagpatuloy, bakit meron ba nasimulan? Yung nangako diyan mga kababayan, China. China yung nangako diyan. So anong nangyari, niloko si Duterte ng China. So nasaan yung pera ng China para ipanggawa ng Mindanao Railway project? O kita nyo, 'di ba? Sabi ni Chupaeng, sa 128 na project ni Duterte na build, 12 lang pala yung natapos. 'Di ba, bobo lang talaga kayo. Ayun lang yung point dito, bobo lang talaga kayo. Bobo lang kayo.
Oh, so ngayon mga kababayan, okey, ikaw Tiger, baka mamaya makipag-away ka, Oh, ngayon alam mo na kung sinong tama at mali. Oh, yan kasi papauto kay kambing, eh. Oh, ngayon, ito. So, alam niyo mga kababayan 'no, alam niyo yung nakakatakot kasi dito, baka gawin kasi 'to ng mga miyembro ni Kibuloy. Well, sinasabi ko naman sa inyo mga kababayan 'no, kahit na kulto po 'yan ang tingin po natin kay Kibuloy, 'di ba, kahit kulto po yung tingin natin kay Kibuloy, alam naman po natin na mga Pilipino pa rin po yung mga miyembro niyan, 'di ba? Okey. So tingnan niyo, ito kasi bago lang 'to, eh, last year lang 'to, eh. Tingnan niyo, Kenya Starvation Cult leader pleads not guilty. So ito 'no, a leader of Kenyan cult who allegedly encouraged over 400 followers to starve themselves to death has pleaded not guilty to manslaughter in one of the worst ever cases of cult-related mass deaths. So nangyari lang ito 2024 lang 'no, nabalita 'to. Ngayon lang, bago lang 'to, bago lang 'to. So isipin niyo, sa panahon ngayon na meron ng internet, matatalino na po yung mga tao, na nangyayari pa rin po talaga yung genocide. Tingnan niyo, oh. Oh. So, 'di ba, tulad nga ng sinabi ko nga kanina, kung nagawa na po ng mga miyembro ni Kibuloy na saktan yung sarili, baka magpakamatay, baka magawa na rin nila. So, ang sinasabi natin dito mga kababayan, sumuko ka na Kibuloy. Gano'n lang 'yon, sumuko ka na Kibuloy. Kasi akala ko talaga hindi na nangyayari 'to, eh, yung mga nagpapakamatay sa religion. Ang alam ko kasi nangyari 'to nung ano, nung 1997, yung sa Heaven's Gate. 'Di ba yung alam niyo yung nangyari sa Heaven's Gate? 'Di ba, akala ko yun na yung pinakahuli. Tapos nung nagre-research ako, may mga kasunod pa pala nun. So ito yung pinakabago, namatay dahil sa religion. Okey. So ang pinakamaganda mga kababayan, ang pinakamaganda dito, okey, subuko ka na lang. Tignan niyo, ito, tauhan niyo 'to dati. Si Catherine De La Rey, PNP spokesperson, 'di ba? Sabi ni Catherine De La Rey, kausapin po natin at kumbinsihin po na tulungan kami na kumbinsihin si Kibuloy na sumurrender. Na po para matapos na po ang lahat at mapatunayan niya sa korte yung sinasabi niyang inosente po siya. Trabaho lang po yung ginagawa ng pulis, alam din naman namin na naintindihan din po yun ng former president, vice president and members of pro Duterte family, members po ng Duterte family, okay. So sabi yan ni Catherine De La Rey na dati rin pong tauhan po ni Duterte sa Davao Region, okay. So ito po pinaka-the best talaga dito, kung wala kang kasalanan, patunayan mo na lang sa korte. Yung kulto ni Jim Jones, 'di ba, suicide by drinking Kool-Aid. Oo nga 'no, kay ano 'no, kaya kaya pumangit yung ano ng Kool-Aid nun, eh, 'no, ng image ng Kool-Aid kasi yun ang ginamit. So sabi pa dito, sabi din ni Bato, kasi Bato mga kababayan 'no, we cannot hide forever at sana kawawa ang mga tao natin dito na nagsasakripisyo dahil sa kakahanap sa kanya. Kung ayaw niya, wala tayong magagawa, it's his call. Sa akin lang kung puwede mas maganda sana, 'di ba, na sumuko na siya. Ayun yung ano niya diyan, eh. So pati rin po si Bato de la Rosa, pinapasuko na rin po si Kibuloy. Kasi rule of law ito mga kababayan, eh, 'di ba? Oh, sabi dito, pati si Super Tae. Sabi ni Super Tae, "Palagay ko kayang-kaya naman ni pastor ipagtanggol yung sarili niya kasama ng kanyang mga abogado. Kaya hayaan natin na kausapin natin ang tropa nila na sana ay sumurrender na lang ng maayos." So sabi ito ni Amy Marcos, yan, sa wakas Amy, may may sinabi ka na ring tama. 'Di ba? Oh, may sinabi ka rin tama sa wakas. So ngayon mga kababayan, ang malinaw dito mga ka-Streetwise 'no, huwag mo na sana paabutin ni Kibuloy na magpa-gano'n yung mga miyembro niya. Sumuko na lang siya para matapos na po ito. 'Di ba? So 'yan 'no, so thank you mga kababayan 'no. So bawi na lang ulit ako bukas 'no, live stream po siguro tayo bukas ng umaga 'no. So thank you mga kababayan, so diyan po sa 1,300 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na 'to.
Diyan po sa team replays, ano nga po masasabi niyo nga po dito? 'Di ba, ano nga po masasabi niyo nga po dito na kayo ba naniniwala ba kayo na sa sobrang, sa sobrang pagiging panatiko ng mga miyembro ni Kibuloy, posible ba na mauwi sila sa pagpapagano'n? Well, ako, galit ako sa kanila. Honestly 'no, ako galit ako sa mga miyembro ni Kibuloy kasi nga kulto. Pero 'wag po nating kalimutan na mga Pilipino rin po sila, 'di ba? Pero siyempre importante po diyan yung comment po ninyo. So, kayo ba, okey ba sa inyo 'yun na gano'n? Pagpakmatay na lang sila? Hindi, joke lang. Hindi, parang sa inyo ba, naniniwala ba kayo? Kasi ang point natin dito, nagawa na nga nila saktan yung sarili nila para protektahan si Kibuloy. So, naniniwala ba kayo na posibleng mauwi ito sa mass suicide? Na wag naman sana, 'di ba? Wag naman sana. At kayong mga miyembro ni Kibuloy, mag-isip-isip po kayo. Kung mahal kayo ng pastor ninyo, dapat sumuko na siya, 'di ba? Ayun lang po 'no. So, thank you mga kababayan. Salamat po 'no. So, kita na lang ulit tayo bukas. So, thank you. Salamat po.